Hello guys! Welcome to Abby's Kitchen. This is my second episode. Today, I'm preparing easy no-bake ube pandesal with cream cheese and cheddar cheese. Exciting, right? Here are the ingredients. 500 grams or 4 cups all-purpose flour, 2 teaspoons sugar for the yeast, 1 tablespoon instant yeast, 1 cup lukewarm water, half a cup of sugar, 2 egg yolks, 20 ml or 4 teaspoon ube flavor, half a cup of corn oil, salt, and breadcrumbs. Plus cream cheese and cheddar cheese. Let's start. Add the yeast and 2 teaspoons sugar to lukewarm water. I-mix mo lang mabuti. Dapat hindi sobrang mainit yung water ha, lukewarm lang or maligamgam. Itabi ito for 5 minutes. While waiting for the yeast to be bubbly and foamy, sift the flour to make sure walang foreign material sa flour. Then, reserve a portion of the flour for the kneading activity later. Then, add the salt, 1/2 cup yung sugar to the flour, and mix. So after 5 minutes, ganito na dapat yung yeast mo, bubbly and foamy. And don't forget to mix to deflate. Ibang technique naman ito. Mix muna natin lahat ng liquid ingredients. Yeast, oil, yung ube flavor, and yung egg, huwag kalimutan. Gradually, add yung flour or paunti-unti lang. This time, gamit tayo ng wire whisk. If walang wire whisk, pwede rin naman metal spoon or wooden spoon. Just follow the procedure. Saucepan na yung gamit natin, nahirapan na yung wire whisk. Ang bagal mag-knead, pagod na yung baker. Yung table ko, nilagyan ko ng wax, kaso mahirap mag-knead. Baka kasi kumulay yung ube sa table. Balik na lang tayo sa mixing bowl. Basta malaki yung mixing bowl mo, okay naman dun mag-knead. Masahin ito for 8 to 12 minutes or until soft and elastic.
malapit na. So, yan yung soft stage na nung dough. Malalaman mo yan habang ninid mo, mararamdaman mo malambot na yung dough. Okay, bilugin na natin and lalagay natin sa malinis na bowl, dapat dry. Pahiran ng oil, ginamit ko corn oil din. So, yung bilog na part, and then, balik na rin mo. Isil ng cling wrap, itabi sa madilim na lugar. Paalsahin natin ito ng 1 oras. Okay, punch para ma-release yung carbon dioxide or yung air sa dough. Super lambot na dough. Okay, flatten the dough first. Wala kang rolling pin, pwedeng malinis na bote. Flat mo lang. Then cut it into 2. Since this product is intended to be sold, it has to have a standard weight. So, ang dough ay 40 grams each. So, 24 magagawa mo. Just be patient dahil kailangan pare-pareho ng timbang. Wala naman, divide mo na lang sa 24 pieces. Ang paglagay ng cheese ay parang sa siopaw. Ang total nga pala ng cheese ay 8 grams ang nilagay ko. Ng cream cheese at ng cheddar. Pwede kang mag-add. Depende sa gusto mong dami ng cheese. Pinch and then roll kagaya ng sa paggawa ng dinner roll. Kung lalagyan mo ng ube or halaya sa loob, i-chill mo lang yung ube para tumigas. Tsaka mo i-cut and ilagay sa loob kasama ng cheese. Look kung gaano ka-soft and elastic ang recipe ng dough na ito. 5 days na, 6 days na, malambot pa rin. Kapag na-roll mo na lahat, pagulungin mo sa breadcrumbs. Ilagay sa baking pan or cookie sheet kung anong gamit mo. Option ay pwedeng grease or ungrease. Kasi may breadcrumbs naman siya. Pero ako nilagyan ko ng wax paper kasi yung ilalim di masyado toasted. Mas gusto ko yung may wax paper. Parehas ang kulay ng ilalim tsaka ng ibabaw. Mas maganda ang bake mo pag may wax paper. Then fruit ulit natin for 1 hour. Ang ganda, di ba?
seal ulit ng wax paper or ng cling wrap. Takpan pa rin ng tela and then itago sa madilim na lugar. Set ng timer ng 1 hour. Sa no-bake procedure, pag wala ka pang oven, pwede naman sa kawali. Kung wala kang ganyang kawali, pwede yung kaldero na saingan na malaki. Basta may takip na sakto. Painitin ito ng 15 minutes or iyon yung ipipreheat mo siya. Nang may takip at walang water. Ito yung gamit ko pang ihaw at pinakat ko lang to para sakto. Lagyan ng foil or pwedeng meron kang small baking pan. Pwedeng kung hindi foil gagamitin mo. After 1 hour, ganito na yung ating pinapa-rice. Lumaki na siya ulit. Ganda, di ba? So, maglalagay tayo sa kawali, yung pinreheat natin, ng dough. Doon natin iluluto. Kapag ganyang nasa kawali, ang 15 minutes okay na yon, sakto na yun as preheat. Iluluto mo to ng 20 minutes para malaman mo kung luto na. Gagamitin mo yung toothpick test or tutusukin mo siya ng toothpick or bamboo stick. Pag wala nang dumikit dun sa toothpick or sa bamboo stick, luto na. Yun sa part na walang cheese ha, dun mo itutusok. Yay! 20 minutes later. After 20 minutes, eto na yung ating product na no-bake. Ube pandesal. Ang produkto natin ng no-bake at ang binake sa oven, meron siyang difference. Makikita mo later. Same lang yan sa no-bake din yan. Ang ganda. So, matitikman ng parents mo, ng mga kapatid mo, kung wala pa kayong oven, para ibili ka ng oven. Masarap itong tinapay na to, promise. So, sa oven bake naman, same lang din. Magpipreheat ka ng 325 degree Fahrenheit. At i-bake ito ng 12 to 15 minutes. Ito ang produkto natin sa oven baked. Yung difference nilang dalawa, mas maganda syempre yung sa oven baked kasi selyado ang oven, saradong-sarado. Unlike sa kawali, syempre may lumalabas doon na init. Pero yung loob niya parehas na parehas lang ang lasa, of course. Masarap. Super soft. Na-test ko na to, malambot or best. Hanggang 5 days at 8 to 10 days ang shelf life niya. Pero if may ube halaya kang ilalagay, after ma-bake, the following day dapat i-ref na. Tatagal din naman ang lifespan niya. Eto na ang ating product. Wow! Super lambot, masarap, and talagang the best pandesal ever. Thank you guys! Salamat sa aking mga students! Ang ganda-gandang produkto ng ating nagawa. Ito yung sa no-bake. Medyo nag-flat lang yung dulo pero ganyan na siya kalaki. Hindi na siya lumiit ng maliit na maliit. Super soft and yummy. Yay! Oven baked yan. Sarap. Promise. Bye guys! Don't forget to subscribe. Hit the bell.
Like, comment, and share. Thank you!